Ay, magandang gabi ho mga friend. Ginabi na naman, brown out ko kasi rito, maghapon. Mula alas 6 ng umaga, hanggang alas 6 ng gabi, grabe. Oo. Magbibigay lang ho tayo ng reaction dito kay Idol Vlogcaster, kay Armandino. Dito sa kanyang vlog. Sabi niya, i-share Di i-share natin, di ba? Idol ko to. Ng braso para maimbita. Maimbita siya. Sa simbahan yata, oo. Ayun, pakinggan natin, maganda. At maraming marami ng subscriber to idol ko Pakinggan natin Caballeros. Ayan, after we vlog about yung itong mga DDS na nagmamakaawa sa mga church leaders. At to help put pressure sa gobyerno regarding the issue ng expose ng 18 fake Marines. Ngayon, si Sara Duterte naman, si Sara Duterte naman ang gumalaw mismo para ilagay siya sa sitwasyon kung saan makikita siya ng milyon-milyon Katoliko. So kung Katoliko ka, please share this vlog kasi eto, tapos na siya. Share ko na, Idol Vlogcaster. Oo. Nakikita nga natin to si Sayad ngayon, masyadong palasimba. No? Ang problema rito, pag pupunta sa simbahan, nagdadala pa ng offering at naka-video. Sa Davao, ang nagmisa pa yata rito, bishop pa yata kasi may sombrero mataas yung misa At sa Davao yata napunta yung nakita ko at nagsisigawan doon sa simbahan. Ba't pumapayag ito mga Katoliko na ito na pare na binababo yung simbahan? Sumisigaw pa, Duterte! Nasa loob ng simbahan, may nakita akong ganun Yung mga katapos na ho yung simba. Yun ang, tuloy idol. Gamitin yung mga kindergarten students, di ba, may 10 million PR contract siya. Matapos daw gamitin yung mga kindergarten. Lahat graduation ng kinder, elementary, high school, nandun yung mukha niya At nagpapakalat siya na kung ano-anong anyway, hindi naman kung ano-ano. Iisa lang yung Iisa lang yung script na kanyang sinasabi na kayo ay pagdating ng araw ay kayo mag-aral at para makapanood kayo ng concert ni yun, yung pinanood niya sa Germany para makabili kayong ticket at pagdating ng araw ay kayo ay magiging vice president din. At yan ay nagsisimula na ngayon. Mga ganun, daldal niya, Para pamukha siyang, para ma-improve yung image niya, maging soft. Ito yung lugar ni Idol Vlogcaster, Mayaman to. Maging religious, maging nanay, hindi yung parang lukaret na nagte-threaten live. First time in the world ata yun. Na meron isang vice president in the planet Earth na in a live broadcast sa press conference na threaten yung isang presidente. So walang nakakagawa niyan, Idol Vlogcaster. Kaya nga mataas ang survey niya dahil siya lang ang nakagawa niyan sa entire planet na tinreten niya yung presidente na papapatay niya. Gusto niya pugutan ng ulo. Talagang naiiba. Iba na nga ngayon, Idol Vlogcaster Sa totoo lang. Nakakita mo naman yung kung sakali raw mai-impeach siya si Sayad, ang papalitin si Baste. Katakot-takot na tato hanggang dito. Tamang ganun. Ulo ni Marcos yan na yung ngayon. At nagpapalakpakan yung mga ulul, Tuloy Idol Vlogcaster. Totoo ako dito. Nag-world news tayo. Hanggang ngayon, kung i-google nyo yun, labas halos lahat ng media networks all over the world. TV, radio, newspaper, na-carry yun.
So, sirang-sira. Kwan talaga, marami rin talaga mga Pilipino, hindi lang mga foreigner, hindi lang na-shock, kundi natakot. Anong klaseng tao ito? Anong klaseng BP ito? Kaya ngayon, binuhos niya ng 10 million ng pera natin para sa PR contract. So, yun, ginamit niya una mga kindergarten student sa Blay. At na-vlog natin yun, pinagtawanan pa siya. Ngayon naman, puwera sa yung mga trolls niya na nagpo-post ng mga appeal or pakiusap sa church leaders para tulungan sila ipaimbestiga itong fake expose ng fake Marines. Ito naman si Sara naman, isinaksak yung sarili niya sa April 22 centenary anniversary ng Our Lady of Manawag. Our Lady of Manawag sa Pangasinan ata ito. At Miraculous din ho yan. Our Lady of Manawag na yan. Oo, sa totoo lang. Oo. Friend Jane. ito, nagpa-invite me siya. Kinulit daw yung mga Nagpa-invite me ba? Kapal din ang mukha to saya din, no? Ginagamit niya yung mga malalaki. Mamaya, meron akong advice sa'yo, Sayad, para mas maganda. Oo. Tuloy. Organizers ng Church of Our Lady of Manawag para maimbita si Sara sa April 22 centenary anniversary kung saan meron million of devotees are expected to go there. Sabi pa ng isang organizer, Pumunta na po rito yan, eh. Our Lady of Manawag. Pumunta na po rito yan. Dinala ko. Kati ilong ko. organizer, nagpunta ang staff ni Sara Duterte sa church of the canonical coronation of Our Lady of Manawag. They also asked for a role for the Vice President like ribbon cutting, altar service, walking down the aisle, or processional service. Wow! Gusto talaga gamitin pang PR itong very religious celebration. Sabi pa ng organizer, noong una ayaw nila i-invite pero Talagang pagkampong ka ng demonyo, lahat na, pati, may malay mo naman, idol, biglang umusok yung hayop na yan. bilitan sila kasi paulit-ulit ang pagpunta ng staff and pag-follow up ng app and natakot or nahiya sila to reject the self-invitation. Kumbaga, invite me. Yun ang problema mga pre. Bakit sila natatakot? Minumura nga nung tatay nito yung Diyos eh. Tapos, matatakot pa sila dyan na nagpapaimbita. Dapat tablahin na ng Katoliko yan eh. Oh, di ba? Demonyo eh. Siya nga nagsabi na siya ang magiging presidente ng impyerno. Pero tinatanggap pa rin ng Katoliko, no? Kung di lang ako Katoliko talaga, anyway, Katoliko, any religious, basta naniniwala sa Diyos, sapat na. Pero yung ganyan, na tatanggapin mo yung mga ganyan, maraming ganyan na mga kung ano-anong relihiyon eh, naknamputang na, oo. Tinataas yung mga ganyang klaseng halimaw na iboto nyo. Nagpapagamit ho yung simbahan eh. Sa Katoliko, walang ganyan eh. Wala akong ganyan na dideklara ng Katoliko kung sino iboboto mo. Walang ganyan. Bahala ka sa buhay mo. Kung sino alam mong karapat-dapat na mamuno sa bansa. Oo. Pero sad to say nga, maraming Katoliko na may yung mga nagsisigaw, kawawa naman ho sila. No? Kasi yung mga nagagamit ho nila, yung mga mahihirap eh. Oo. Kaya rally, BBM resign, makita mo, sigaw na sigaw. Yun lang hong t-shirt, puro itim eh, na may nakaganyan dito na suntok dito, yun, gano'n. Yung t-shirt lang na sinusuot ng mga yun, mahal na, pera na yun, gastos. Tapos, ano pa ito, yung bibigay para sa mga hayop na yun, wala ka namang gagawin kung di ka sumigaw. Okay, kung 500, o 1,000, whatsoever, laman tiyan din yun. Tuloy.
And they compromise na lang na they will invite the BP pero walang role. Kumbaga andon lang siya. Andon lang siya sa isang upuan. Grabe, kapal talaga, no? After tinawag nila stupid God, si Jesus Christ, pagkatapos Kaya tayong bahay ni Idol Vlogcaster sa hinaras nila yung mga kaparian na critical sa kanila. Yung iba nirektag pa nila yung mga religious leaders, Catholic religious leaders. Ngayon eto, isinaksak ang sarili kasi ang daming devotees natin, millions of devotees ng Lady of Manawag. Pero ako sa kanila, sana hindi sila bumigay. Kasi totoo yun, yun din ang sinabi ko, di ba? Mga Katoliko naman, mga nasa simbahan, no? Pag ganitong tao ang humihingi sa inyo para sila magamit nila ang simbahan na yan, kagaya Manawag, napakarami yung devote niyan. Sana naman ito, no? Baka mamaya sa simbahan ng mahal na pong Jesus Nazareno naman, lalapit na naman yan si Sayad sa Enero 9. Sayad, baka naman mahiya pa kayo dyan sa Quiapo Church, Tablahin nyo na ho to. Baka biglang magliyab to. Oo. Alam niyo, maraming ganyan politiko na ginagamit din niya, binibidyo sila habang nakikiposisyon sila sa mahal na pong Jesus Nazareno. Oo. Meron na din. Pero hindi naman siguro loko-loko yun. Minsan Kabayan Noli de Castro, nakita ko yan. Humalo ho sa posisyon yan. Pero hindi naman yata pumasan. Pero nandun ho nakahalo. Pumada pa nga. Pero yun, na-videohan ho siya. Nanalo ho siya, Vice President. Marami ho gumagamit ilan ho bang deboto ng Nazareno? Pinakamarami ho yan. Nasa 8 milyon na yata ngayon, mahigit Sayad, sayad 8 milyon alam naman nila na kung ano man ang gawin mo pag pumunta ka ro kunya sakali, huwag ka nang papaalam, baka tablahin ka na ng Quiapo. Ewan ka gaya sabi ni Idol Vlogcaster, wag niyo, dapat hindi na inaan yan Pero kung sakali, huwag ka nang dalhin mo lang yung mga retratista mo ron, huwag ka nang makipag-uusap sa pare na pwede ba pipicturean ako, papasok. Hindi, dala ka na lang, hindi ka naman papahalabasin sa Quiapo Punta ka lang doon. Tapos magtali ka rito ng Jesus Puno Nazareno. Tapos isuot mo yung yung may tatak ng Nazareno rito, yung kulay maroon. Yun. T-shirt lang naman yun Pagawa ka ng ganun, Tapos sa Enero 9, makikita ka ng tao, picture. Si Intay, bumait. Yung magiging presidente ng impyerno, bumait. Di ba? Tuloy. Maganda itong kay Idol kung ano man inspiration at blessing binibigay sa atin ng Lady of Manawag, opposite ang binibigay ni Sara Duterte. At biro mo, imbes umattend lang siya ng misa, gusto pa niya na either kung may ribbon cutting, siya ang gagawa ng ribbon cutting. Kung meron procession, kasama siya sa offertory procession at kung ano-ano pa. Kulang na lang maghingi na magbigay ng sermon. Di ba ang kapal talaga? Grabe talaga Lahat na lang. So please, kung Katoliko ka, please share this vlog. Please like this vlog kasi sineshare ko na, Idol this is again another sign na talagang ginagamit tayo ng Sara is sparing no one and sparing nothing, include demonyo nga yung hype na yan Kampon nga ni Digong yan di ba? in God, di ba? Ginagamit na nga niya yung si Allah parati, yung shukram siya, Kada magsasalita, di ba, Idol?
Yung pinakadulo niya, Shukram. Di ba? Meron pa kasi sa umpisa ganoon din di ba? Basta Muslim umpisa niyang gago Tapos pandulo, Shukram. Ngayon naman si Lord, si Lady of Manawag naman, ha? Bakit hindi na lang Sara, kung sasali, Sara, papayo ko sila, Sara. Pagkagaling mo sa Quiapo, huwag ka na nakikipag-usap sa pare, hindi ka naman palalabasin Huwag kang matakot, hindi ka tataboy. Huwag ka na ano ba ibig sabihin? Poproteksyon ka ng hindi ka tataboy ng Katoliko. Simbahan ng Quiapo. Tapos, pagkatapos sa piyesa ng Quiapo, punta ka sa Santo Niño, sa Tondo. Dami rin deboto yan. Mahal na pong Nazareno saka yung simbahan ng Tondo, Santo Niño. Maraming tao doon. Huwag ka lang sisigaw ng Duterte dyan. Baka balibagin ka riyan. Amen ang sasabihin niya. Shukram siya pagkatapos para makuha yung solid vote ng mga Muslims. Ngayon naman andito siya sa mga Catholics. Manggagamit lang talaga. So i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para warningan natin. Hinihingal na si Idol. Nagwo-walking siya sa umaga Baka may madadala pa dito. Baka may bibili pa kay Sara nito. At sabihin, very si Sara, very religious. Napakabanal ni Sara. Tsaka mga Muslim naman, dahil meron pa shukram, sabi, napakabanal ni Sara. Pero if you read the Holy Quran, if you are a real Muslim with a real love for Allah, and you read His Quran, makikita mo everything that the Dutertes are doing, everything that the Dutertes are saying, especially when they're angry, it all goes against the Quran and the teaching of Allah. And it goes walang pakialam dyan ng mga Duterte, mga teaching of Allah, Quran. Sa impyerno nga nila gusto pumunta Kaya sila, teaching ni Satanas ang kailangan sila yung mga demonyo na talaga rito sa lupa. The Holy Bible, lahat ng commandment sa ata, na-break na nila. Thou shall not. Kita mo sabi ni Idol Vlogcaster, sabi ni Digong, ako Diyos, papapako ako sa krus, putang Sabi ni Gago, di ba? Talagang abnormal yung pamilya na yan, putang na. Basta, sayang ang tato. Ina mo. Thou shall not commit adultery. Honor thy father and thy mother. Di ba, there was a time na dahil si Sarah galit sa tatay dahil mas close ito sa second family. Kinahanilet. There was a time nag-iinsultuhan itong mag-ama there was a time hindi sila nagpapansinan publicly, dinidisobey ni Sarah yung pakiusap ng tatay niya, lalo sa politika. Ayaw ni Duterte nga tumakbo siya as VP Malayo na nalalakad ni Idol. Kaya nga siniraan niya si President Marcos. Siya yung una para i-discourage si Sarah from nakiusap siya kay Sarah na huwag tumakbo sa pagka-BP ni Bongbong Marcos. Nung pumalpak siya, hindi niya nakuha yung kagustuhan ni Duterte, ni Digong, siniraan niya si President Marcos. Doon na siya nagsimula yung mga bangag-bangag issue at sinabihan itong may weak personality, magiging weak president ito. So kumbaga public na public yung away nila, naging close lang sila ngayon. Nahuli na si Saldico Problema, kaya madadala dito, maguluho yan mga friend. Totoo lang. Mahaba pa hong istorya to,
Lalo itong impeachment dito sa Sayad, mahaba ho yan, puta. At sana mali ako, mauuwi lang ho yan sa wala. Dahil siguradong ia-acquit yan ng mga bugok na senador. Gigil na nga si di ba? Si Kimo. Tapos si Baba. Dalawa. Si Kawatano, 3. Di ba? Sino pa? Marco Beta, 4. Sino pa? Bilyar, malamang mga ganyan yan. Ay, naku, Estrada. Pero yun nga, sabi ko, paulit-ulit. Taong bayan na sana ang gumalaw dyan. Parang yun nangyari kay Erap, di ba? Na nanalo yung not to open the Jose Velarde account. Nanalo. Nag-walk out yung mga senador na natalo na gustong mabuksan yung Jose Velarde account. Napunta na sa karsada and the rest is history. Wala na ho nagawa Supreme Court eh. Bakit? People's Court na ho talaga ang nagdesisyon na si Erap pababain. Ganun lang kasimple kay Erap. Kumpara dito kay Sayad. Presidente pa yan Dito kay Sayad, baryang-barya lang si Erap. Waiting money lang si Erap eh. Lumabas pa yung mukha ni Erap Nagkakagulo na kasi. Kung ano-ano na sinasabi ni Erap. Payag na ako ikang buksan yung envelope na yan. Wala na eh. Too late na hero na. Tapos gusto niya magpatawag ng plebisito. Magkaroon ng eleksyon. Agad na. Wala na lahat. Basta eto na si Pantak. Siya na presidente. Todas. Diba? Tuloy. Naging close na sila ngayon kasi walang choice si Duterte. Nakakulong siya and Sara and her brothers along with Kitty are the only people they see. Lalo na dito si Sara dahil siya ang parang kausap nila. Siya rin tagabayad, lahat. Siyang in charge sa defense ni Duterte. Siya ang kausap sa 150 million a month kontrata. Legal Hihina na si Vlogcaster, malayo din nalakad contract dito kay professional fees nitong sila Kaufman. So walang choice si Duterte. Kaya in one of her interview, sabi ni Sara kahit paano nag-reconcile na sila. So wala talagang choice si Duterte. Noon kausap niya si Bongo, shut out naman sila Sara. Kaya hindi talaga pwede maging close ito si Sara kay Bongo kasi nung si Bongo ang na loyal kay Hanilet, si presidente nasa labas pa. Presidente pa. Hindi lang man makausap sa kanya sila Sara, sila Pulong, sila Baste. Dumadaan pa sila kay Bongo, magagawa pa sila ng appointment, tapos pinapaantay pa sila ng oras-oras ni Bongo. So, ngayon lang sila naging close. Kaya, pati yung commandment, honor thy father, hindi nila sinusunod yun. Yun. So, lahat, thou shall not kill, that thou shall not covet your neighbor's wife. Di ba? Kasi, mas grabe pa nga. Kasi, kung totoo yung sinasabi ni Montulfo, mas sinful yung ginawa nila ni Zuleika Lopez. So, kaya, ngayon, kung makita nyo, panay, kasi tapos na yung mga kindergarten graduation, eto na. Church na naman ang ginagamit niya. Ay. So, ako tontuwa kay Idol. Ay. Watch out for that, Tayo dito, kaya nagbablog tayo to expose yung mga propaganda campaign, PR gimmicks, at isa na ito, So, share this vlog to friends and warn relatives. Huwag kayong madala kasi 10 million contract yan para lokohin tayo. Papaloko pa ba tayo? Oo naman. Yan. Daming pugo dito sa amin, So, thank you very much everyone for watching. Yan muna paunang vlog natin. At sana hindi na itutuloy
nitong organizers ng Lady of Manawag Centennial. Oo Hindi na itutuloy yung pag-invite kay Sara Duterte na nagpa-invite me dito sa very important religious celebration. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog. Okay. Bakit nga ba ganun? No? Yung sayad. Huwag yan. Lady Manawag. Marami rin. Yung Santo Niño. Sa Bulacan. Doon sa marami rin na. Yung sa Santa Clara, sayaw ka kaya doon. Yung rin yun, birhen din yun. Oo, yung mga hindi makaanak. Oo. Ayan sisimba lang ba? Kasama niya si Pulong. Ayan ang puta ragis. Buti hindi umuusok tong mga walang yan to. No? Kasama si Iyot man. Talaga yung mga politiko ng mga friend. Lahat gagamitin. Pero yun nga, mga kaibigan ko, mga kasama ko Katoliko, wag na ho kayong pwede siguro pare-parehas naman tayo mahirap. Karamihan dyan yan pa ba namang mga nakukuha sa 1,500 na yan. Ito ang mga nakapaligid kay Sayad, sigurado karamihan din dyan Katoliko yung mga si Kimo, Muslim daw si Kimo Sino pa ba? Alam nga namang hindi Katoliko ito si Butike. Alam nga namang hindi Katoliko ito si Harry Roque. Di ba? Yan yung mga yan puta. Wala na sa kalan. Basta, palagi hindi sila niniwala sa Diyos. Hindi na. Wala na. Katoliko lang sila. Dahil yun nga, pinanganak silang nabinyagan bilang Katoliko. Yun lang yun, mga friend. Wala. Mahalabo pa sa Takatawa si si Idol Vlogcaster mga may pasukran-sukran ka pa, di ba? Wala. Tsaka yung impeachment nito si Sayad, paulit-ulit, Pag ito na-acquit, putang na. Anong klaseng hudikatura na to? Kaya alam niyo mga boss, sa totoo lang. Dapat itong mga justices na Supreme Court na to, hindi pwedeng ini-appoint lang ng presidente. Bakit? Puta na, pag in-appoint, utang na loob, di ba? Nakita mo naman kung paano maningil ito Duterte. Si Beatrix Ruiz nga, sinisingil nito si Sayad. May utang ka sa amin, 9 milyon 8 milyon Sa asawa ko maski wala naman siya makipakita resibo. Nahanapan siya ni Beatrix. Sinisingil niya ang kapal ng mukha daw, binabanatan daw siya, ganun kawalang niya, di ba? Itong Duterte. Kaya etong mga pinag-a-appoint niya ito, 13 justices appointed ni Digong. Dapat yung mga ganyang posisyon, mga friend, talagang as much as possible, bar top notcher ka Tsaka yun nga, meron kang magandang yung merong umi-screen dyan. Kung maaari lang, magbobotohan ng tao dyan. Yung kwalifikasyon mo talaga dapat, bilang Supreme Court Justice ka, dapat ang kwalifikasyon mo talagang mataas. Kasi nga, Supreme ka Hindi tuturo ka lang ni Digong, ikaw ang gusto kita, Justice ka. Gusto kita, Ombudsman ka. Gusto kita, COA ka. Gusto kita ganun. Puta, ganun katatino si Digong Di ba? Ganun katalino. Kaya lahat ngayon, pagdating ng Supreme Court ang takbo. Di ba? Kaya nga, ang laking sindikato nga nito, puta nahawakan mo yung Supreme Court, nahawakan mo pati yung COA, pati AMLAC, hawak niya lahat. Yun ngang land bank, puta isang withdrawan, 125 million, nagdami nang nagtataka, Paano na yan? Marami hong nangyari talagang kababalaghan
ng kadiliman nung panahon ni Digo. Pero yun nga, umpisa pa lang ha. Ginawang economic advisor, kung di ba naman gago, drug lord. Tapos spiritual advisor, baliw. Oh. Ha? Ay, may balita ho ah. Oh, yung kayamanan daw nito si Kibulog, mukhang yayariin na lahat. Oo, pero yan, dapat talaga imbestigahan niya kato. Pero sana nga, mapasok nila, ma-search nila, lalo yung kingdom. Oo, imposible ho kasi. Bukas yan ho topic natin. Oo, ha? Naka medya ora na po tayo eh. May maganda tayo topic. Yung tungkol ho kay Kibulog bukas. Oo. Imposible ho kasi talaga na yung mga kingdom, Jose Maria College, mga building sa loob ng kingdom, merong Player Mountain, may kung ano-anong mountain, puta. Meron yung dome na pinakamalaki sa buong mundo. Ang gastos daw yata doon aabot ng 13 billion. Oh. Sa kukuha po tayo nagtitinda lang ng OTAP na malimos lang yung mga ano niyan, mga miyembro niyang gagong yan. Oh. Di ba? Bukas pag-usapan ho natin yan. Kasama ho natin si ano. Tutuwa ako dito. Pero yan, hindi pa basa-basaan yan eh. Siyempre, hihirit pa yan. Supreme Court na naman ang punta niyan. Kasi nagdesisyon na nga ho ng korte. Regional Trial Court yata ng Quezon City, whatsoever. Na yan nga, ganito na. Aapila pa yan. Supreme Court na naman ang bagsak niyan. Yan o, kapag uusapan natin bukas. Mag-collab na naman tayo, mga friend. Malapit na 22. Cross finger tayo. Baka biglang alam niyo na yung Supreme Court. Kung minsan nanggugulat yan. Sayad, baka sumalo ka sa posisyon sa Enero 9. Kailangan nakatapak ka ha. Tsaka hindi pwede yung hindi ka maaarawan. Oo, kang masyadong kailangan talagang masang-masa ang dating mo ron. Oo, magtali ka rito sa buhok. Oo, ng Nazareno, ganyan. Ha? Okay, naku sayad. Kawawa ang Pilipinas sa inyo, mga Duterte kayo. Oo. Hindi kayo nahihiya. Shout out Lade Ruel. Sabi niya, DDS lang ang pumapalakpak dyan kay Bading ano. Ha? Librado Dubico, shout out. Okay lang, Karox, kahit mix-mix ang topic ngayon. Blessed morning sa iyo, Karox and all warriors, sabi niya. Ang dami, di ba? David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Medyo ginabi tayo ngayon. Sumagot si 3J Shop. Naglakwatsa kasi ata si Sir Rox dahil pogi daw siya. Kao naman. Hindi na ako lumalabas ng bahay dahil dito nga ako nilagay ni Lord sa vlogging. Naghahanap ako ng magandang vlog. Yan dami. Hindi. I-mix-mix mo na. Sam AJ, shout out. Kapag buhay ang inutang mo, buhay ang kabayaran. O, diba? David Alin Mendoza, shout out. Karox, kapag naging presidente yan si Baste, Bading ay legalize na ang mga drugs sa Pilipinas. Sigurado. Tanginang buhay yan. David Alin Mendoza ulit. Sino po ba yung nagsalita? Si Butiking Pasay? Salsal Panelo po ba yun? O siya nga. Para bang binibigyan niya ng dahilan na ang wag pagtakbo ni Atty. Leni Robredo. Dahil alam nila na si Mayor Leni ang pinakamalakas na magkakalaban ni Sayad sa 2028. Alam mo, sa totoo lang, pag tumakbo si Bibi Leni, ang nasa isip lang niya, baka mayari na naman siya ng smart magic Baka ma-magic Sa totoo lang oo.
Hindi na lang umiimix yun eh. Dahil alam niya, tapos na eh. Hindi siya ganun lang eh. Oo. Andres Baltasar, shout out. Propetang Salsal Panelo, hindi bagay. Masakit sa tenga para gawing propeta si Lizardo. Ay, salamat sa mga dumadagdag na nagsusubscribe David Ali Mendoza. Karox, maniniwala po tayo kay Samuel Martires. Para din tayong mga didishit niyan. Kapag naniwala tayo sa mga sinasabi niyan. Noon nga, panahon niya, sa as ombudsman, ay wala siyang ginawa sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, pati nga mga salin, ay ayaw niyang ipabusisi. Kaya walang magawa ang mamamayan laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Totoo yan. Tapos ngayon, ayoko na pakinggan yung sigsasabi niya si Martires, puta. Parang si Digong din ang nagsasalita. Tatapik natin, sige, kung gusto nyo. Yung mga pagsasabi niyan. Parang si Digong din. Siya ay mahirap. Hindi siya kurap. Yun ang masasabi niya. Mataas ang aking reputasyon. Mga ganun ang magsasabi. Pogi ako. Puta, yun ang sasabi. Yung gago. David Ali Mendoza ulit. Paano po di magaling na presidente si Digonggong? Lahat ng dumikit sa kanya ay yumaman. Totoo. Dapat talaga diinan to eh. Oo. Ito Martires na to. Dapat ito busisiin na to eh. Bank account na ito freeze Elizabeth Itcari. Good evening, Sir Rox. Tama yung sinasabi niyan. Nang dumating ang mga Duterte na yan, na maging tama ang mali sa mga DDS ay pro Duterte na utak ng mga senador at congressman. Karamihan sa mga umiidolo dito, demonyo ang utak. Isipin nyo, okay lang pumatay, okay lang bastusin ang Diyos, etc. Ganyan ba ang utak ng taong bayan ngayon? Na okay lahat yan? Oo, yun na ang mundo eh. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Kamusta ka na? Nasaan na kaya si Mike? Tagal nang hindi nagko-comment. Oo. Sana okay ka lang, friend, Elizabeth Iscario. Kung sakali man na manalo itong si Sara o si Baste, nakakaya sa buong mundo. Totoo. At ganyan nakababaw ang Pinoy ngayon. Mga walang utak, kababaw o mga gunggong na ngayon ang mga bubutante. Totoo. Si Boy Tato, saka si Boy Nguya. Tingnan mo yung tsura, putang ina. Shirley Estera, shout out. Ikaw, wasak, babalo. Sorry po, Sir Rox. Kabuisit magsalita yung Michael Jackson na yan. Wasak. Kakatakot ka, babalo. May impyernong pang binabanggit. Kasakiman. Totoo. May impyerno pa sinasabi, gago, no? Rodelia Alpilor, shout out, Hello po, Sir Rox. Talagang talamak talaga. Walang hiya talagang kapatid ni BBM. Talagang, dahil isang makasarili, talagang walang hiya. Walang hiya ka, baba, punyeta ka. Sir Rox, talagang mapapamura ka sa lintik na baba na yan. Kasi pera-pera lang. Para sa akin, Sir Rox, kung ano man ang napagkasunduan nila ni BBM, at maraming salamat sa Diyos at di pumayag sa kasunduan. Diyos me, kawawa ang ating inang bayan. Salamat po, Lord. May hangganan din yang Martires na yan. Kasama si Kumulik na si Gracia ng mga DD-shit. Salamat, Sir Rox. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia, Olive Monty, shout out. Si Babaluna at Pia ang nag-sponsor sa Senado na makapasok legal PH Ampar Mali. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads, sabi niya. Shirley J. Sir, shout out. Eto naman si Panelo. Hanggang ngayon, tulog pa rin. Para din si Kimo, iba talagang pag nalawayan ka ni Duterte, nakalak ang utak, parang zombie ka, Rox. Wala na sa sariling isip. Totoo. Ted, shout out, Ted.
Basta tatakong presidente daw ng mga baliw. O, ng mga baliw. O, sayang ang tato. Tang-inang yun. O. Ted ulit, oh. May nagkwento kay Yusek Castro, ang mga DDS daw ay magkakamuka. Ang sagot ko naman ay pare-parehong mag-isip at iisa ang likaw ng kanilang mga kamay. Laging patungo sa kaban ng bayan. Totoo yan, Ted. 3JC Hope, shout out. Ha? Hello, Sir Rox. Masaya lang tayo dyan sa Pinas kasi ayan, nahuli na si Saldi ko. Ha? Hala, nataranta na naman ang mga fake news peddler ng mga DDS. Magpapasabok na naman sila ng fake news. Kesyo, kamukha lang ni Saldi ko yan. Kesyo, lumang video na yan. Ang hirap maging DDS kasi wala silang isip pero pinapagana nila ang isip nila para sa fake news. Ang hirap noon, Sir Rox, pagaganahin mo ang isip mo para makapaubo ka ng fake news, wala silang isip pa paano ba yun. Yun nga, kahit alam mo, 3JC Hope ka ha, para ka maging miyembro ng DDS, kailangan ikaw ay certified tanga. Oo. Kasi nga, walang gamot sa tanga eh. Pag baliw ka lang, hindi ka tatanggapin, kailangan talagang certified, meron kang certification, ako'y tanga. Yun, ganun. 3JC, naku, Sir Rox, inggit na naman ang mga DDS dito. At syempre, inggit na naman si Shimini. Naka-score na naman si BBM at si Shiminit. Ewan, syempre, ang lahat ng tagumpay na presidente ng Pinas ay dahil kay Lord. Si Lord ang kumikilo sapagkat sobra na ang kasamaan ng mga Duterte. Thank you, Lord, sa blessing na ito. Totoo yan, friend. Ha? Pero dapat talaga, yung Remulla Brothers, medyo konting pangil pa. Tsaka, huwag kayong nagtitimbre para hindi nakakapagtago, lalo na si Bato. Wala pa namang, tapos sinabi mo, may arrest warrant na. Ayaw na. Putang naman, takin mo si Bato. Pinaswesweldo ng taong bayan ng putang ina, walang ginagawa, kundi ba naman makapalamuka, ayaw pa mag-resign. Ha? DJ Show ulit. Sir Rox, sabi ko naman sa'yo noon pa, na kahit saan damakmak ang pera, meron silang saan damakmak na pera meron si Shiminit, kahit pa China ang kanilang backup kapag si Lord ang gumalaw, walang mga yan. Marami nga siyang pera pero di naman siya tinatantanan ng mga problema. Aba, ang problema nakakapagpahina ng tao kahit pa may pera ka, kahit pa may doktor ka, mga primera de clase. Ang problema sa buhay, kadalasan hindi nabibili na salapi, lalo na pag si Lord ang nagbigay ng problema kay Sarah. Sunod-sunod problema niya. Eto pa, nadakip na si Saldi at pagdating nito sa Pinas, another problem na naman. Totoo. Dapat yan, magsi-amin na yan kung talagang mga lahi pa ni Digong yung mga putang na yan, sila Saldi ko. No. 3JC ulit ito. Pihadong kabado na rin si Harry Roque, si Rox, sa pagkakahuli ni Saldi. Although, magkaiba sila ng sitwasyon kasi si Harry Roque, may asylum request na pending pa. Ang Diyos ang kumikilos para mapauwi ng Pinas ang masadarin. Kaya di rin malayong ang Interpol ang dumakip sa kanya sa Australia at ibalik ng Pinas. Pag nagkagayon, aray ko po, di na alam ni Sarah kung saan pipihit ang pit niya. Ha? Alam mo, 3JC Hope, si Sarah, kung ordinaryong tao lang na, kung tutunay na tao yan, nagpakamatay na yan sa dami ng, sobrang kapal na ng mukha, kalahin mo yun, gagamitin na naman yung simbahan, yun ang gago. 3JC Hope ulit ito. Sir Rox, sino yung lalaki na yan na nag-explain bago dumating si Digong sa buhay ng Pinas? Abogado yun abogado yung friend Hindi ko masyadong kilala. Swak na swak ba nga ang kanyang analysis? Very good, very good. Hanggang ngayon, ang sting ng Duterte andyan pa rin sa Pinas. At lalo pang pinapalaganap ng kanyang mga alipores. Pero si Rox, hindi papayagan ng Diyos ang mamalagi ang mga kasamaan sa Pilipinas. Marami pa rin namang
mga Kristiyanong nagdarasal para sa kapakanan ng ating bansa. Sana nga, PJ ulit. Isa na lang, Xerox. Sorry, dami ko kuda. Alam mo, gusto ko mag-live. Kaya lang, gusto ko mag-live. Tapos, kayo ni Tia Deli ang kakwento. Kaya lang, hindi ko mababasa yung mga ibang nagko-comment kasi. Oo. Sarap sana, Tapos nagkikwentuhan tayong tatlo nila Tia Deli. Kasama si Kalat ni Baya. Sarap. Kaya lang, hindi ko makakabasa yung iba eh. Hindi kagaya na ko. Tsaka yun nga, kung minsan pag naka-live ako, hindi ko ma-post eh. Oo. Kasi kung minsan nauuhaw ako, kung minsan ganito, may tao, ganyan, hindi ko ma-post. Oo. Kaya ganito na lang. 3J Shop ulit to. Isa na lang, Xerox. Sorry, dami kong kuda. Hindi ko kasi mapalampas itong si Basti na siya daw ang plan B sakaling mabisaklat si Shiminit. Nagyayabang ang mga DDS na kung di daw pwede si Sara, si Basti ang kapalit. Para bang sobrang popular ni Basti para instantly maging President of the Philippines. Wannabe siya. Diba? Hindi ko mo Duterte siya. Sigurado siya. Ang problema nga, friend, 3J Soap ka, parang hawak nila yung counting machine. Baka yari na nga Baka yari na Baka yari na. Sana mali ako. Pero nasa administrasyon ni Bongbong, dapat talaga, pagdating ng, wala nang Duterteng wag makapag-file ng candidacy. Oo, wala. Sana wag. Tignan mo naman, lahat ng nag-file ng candidacy ng Duterte, lumusot. Mga anak ni Pulong, si Duterte na uugod-ugod na, naging mayor pa, landslide pa. May Duterte bang natalo? Wala. Lahat ng kumandidato, oo. Parang hawak nila talaga yung putang ng counting machine Hindi naman basta-basta yung mga nakakalaban nila. Di ba? Lalo sa Davao. Katatalinong tao, mga abogada, mga matitino. Sino nanalo? Si Iyotman, yung nananaksak, may kaso pa. Di mo? Tuloy natin kay 3J Show. Para ba sobrang popular ni Basti? Isa tayo. Kung bastos si Digong, 10 times na bastos ito si Basti. Can the Philippines tolerate another bastos sa Malacanang? Imaginein mo lang, Xerox, kung noon si Erap ginawang beer house ang Malacanang. What more can Basti do pag siya na ang naging presidente? The Malacanang would be the beer house and drug den, a washing machine for money laundering, at magiging pugad ng mga sindikato. Nakakatakot yan. Sana nga mga nagbabasa dito Xerox sa vlog mo matauhan sapagkat sila rin naman ang tatamaan ng ganti ng mga Duterte. Kaya ngayon pa lang, no to Duterte 100%. Basta sinasabi ko, friend Jane Labay na, pag yan, maski na yan, Basti na yan, nakatakbong presidente yan, ay nako. Baka yari na nga Kita mo, naghahanap na lang sila kung sino ang gagawin nilang bise. Nakakatakot. Pero kung gagamitin ang administrasyon ni Marcos, ang kamay na bakal na sinasabi nitong si Sayad na panagutin ang mga magnanakaw, Duterte yung numero 1 magnanakaw Bakit walang Hanggang ngayon, yung mga kinaso ni Trillanes, wala pa rin. Plunder walang nangyayari. 2017 pa, file ng kaso si Trillanes, walang nangyayari. Doon ako takot Tapos ito Senado, puta yan may vlog si Idol Christian Sigero. Kalahin mo nagsayang ng para pag-usapan na kung papayag ang Senate of the Philippines na pauwiin si Digong at i-house arrest na lang, putang inang yan. Nanalo yung payag yung Senado. Buti na lang, hindi nila magago-gago yung International Criminal Court. Talagang grabe.
Friend Sherby Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christy Ansen, Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni Friend Sherby, no? Serox, chill lang po tayo. At wag po tayong masyadong magpadala sa kaway ng Luzartan. Sa kaway ng Luzartan, ano po? Naglusar na. Bye, Serox. Kahit po siguro pinakadalubhasang siyensya, ang titingin po dito kay Madam Mangga, alias Baba, iisa po ang malamang ang kanilang magiging konklusyon. Ano po? Sino pong nasa matinong pag-iisip ang magtatatahol po ng parang asong ulol, katulad po ng ginagawa niya si Madam Pulaba, o yung mga may bukbok sa utak, o yung may mga bukbok sa utak. Ano sa palagay ninyo? Masaya ba kayo sa resulta ng ibinoto nyong Judas na mambabatas? Sa totoo lang po mga kapatid na nagpapati anod sa buladas at kasinungalingan ng panahon ng kampanya kasama ng konting paagos ng barya. Mga kapatid, tignan niyo po ang itsura ng ibinoto nyong kandidata. Palaging bumubula ang bunganga sa puro palabas na kayabangan. Madam Baba, manong ang mangilabot ka sa puro katangahan na ginagawa mo. Talagang sobrang lupit ang sumanib na demonyo sa iyong katauhan. Baka yung sumanib, Prince Shervin, yung demonyo sumanib dito sa kapatid ng asawa ko. Palagay ko pa iisa. At sino ka aber para makapag-utos na di ka papayag na magamit ang kahit na anong pamahala ang gobyerno para dun sa napaka-credible na witness na ginagamit ng kamera para mailabas lahat ang bulok at baho at namburak na pilit tinatago sa baul ng Panginoon mong halimaw. At sino ka aber para mag-utos at dapat ikaw lang ang masusunod? Hoy, impaktang may luga sa baba. Para magawa mo yung gusto mo, kung ako sa'yo, sumakay ka sa tanker o kaya ibala ka sa kanyon. Gumamit ka na rin ng basuka para lahat ng gusto mo, ikaw yung unang sasabog. Pinutukan ka talaga ng buwisit sa lahat ng pinakabuwisit na nilalang. Nako, ewan ko nga sa'yo, na-impacta ka. Siguro naman ngayon pa lang, dahil isa kang lukarit na yawa, alam mo na siguro sa impyerno talaga susunugin niyang kaluluwa mo at budhi mong kasing itim ng ngalangala mo. Leche, kapal ng pagmumukha mo. Talagang isa kang salot sa sobrang perwisyo sa bayan. Dapat talaga sa mga katulad mong lukarit na kahit buhay ka pa, naglalakbay ka na ang katawang lupa mo papuntang impyerno. Manong lumayas-layas ka dyan, baka di kita matansya, ikaw na ang purgahin ko ng Luzartan. Umayos ka nga, Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpasira, ikaw na lang magpasira ulo sa pagsamba sa puon mong bakulaw. Leche, kinan. Kaya Tia Deli yung isip ko, ano kaya pinakain ng mga Duterte rito? Talo pa na aswero. Kalat ni Baya, good morning Kasani. God bless your family. Eddie Luna, shout out my friend. Jojo Tol, shout out. Marilo Pabianak, shout out. Grabe hirap ng buhay sa ngayon sa ating bansa. Malaki sana ng tulong ito sa mga Pilipinong dumaranas ng kakapusan sa taas ng halaga ng bilihin. Tapos, yung pagbabalik pahirapan pa. Totoo. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Nag-comment si Pastor. Hello, Manong Rocket sa mga ka-warriors. Dahil sa pagdepensa ng mga DDS sa kanya, nagpapatunay ng guilty na si Sara. Tama. As simple as that. Yun na nga Kung di guilty si Sara, let her speak and defend herself, not the people around her. Totoo.
Kaya nga, sobrang katangahan na lang yan eh. Friend yun ulit oh. Dapat nang i-prohibit sa Nanang Amy as a senator judge dahil nagpakita na siya ng pagkabayas. Totoo yun, di ba? Wala silang pakialam dyan anong bias. Yan sila eh. Oh, kapala na lang nga ng mukha eh, di ba? Friend yun. Ha? Jeff Ramos nak, shout out ah. Eman Escalona. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson. Mission accomplished mga boss. Christian Cheng, hanggang bukas po muli mga friend. Baka makadalawang vlog ako bukas. Pilitin ko. Kung hindi magba-brown out, no. Buhay. Sayad! Sa Enero 9, pumasang ka na lang sa Nazareno, baka sakasaan. Malay mo, mapatawad ka niya. Mapagpatawad ang mahal na pong Jesus Nazareno. Inday sayad. Tapos mag-resign ka na. Oo, ganun.